Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, mga signs na bakit lagi-lagi kang niloloko sa isang relasyon. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, ito ating alamin. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number 1, ito yung sobra kang mapagbigay. Ito yung ibinigay mo lahat, yung pagmamahal mo, lahat ng oras mo, at todo effort ka. Pero ikaw lang ang gumagawa ng mga yan. At on the other side, ay wala naman siyang ginagawa para suklian ang mga ginagawa mo para sana ay maging maayos ang relasyon ninyo. So lumalabas na one-sided ang relasyon nyo. So dahil ganyan ang nakikita ng karelasyon mo, ito na yung madalas na inaabuso. So dito na pumapasok yung mga panloloko, pang-aabuso dahil sobra-sobra ang ipinapakita mong pagmamahal sa kanila. Kapag ganito yung laging senaryo or nangyayari sa relasyon, huwag mo nang ulitin, huwag mo nang patagalin yan. Kasi prone to abuse ang mga ganyang relasyon. Number 1. Number 2, ito yung wala kang sineset na standards. So, alam nyo sa isang relasyon, kailangan na nag-uusap kayo ng maayos. Inaalam nyo kung ano ba ang mga rules na dapat nyong sundin. Ito na yung mga standards na tinutukoy ko. Okay? So, dapat alam nyong dalawa ang standards na sinet nyo. So, yun na yung nagiging guide para sa mga dapat iwasan o mga dapat gawin sa relasyon ninyo. Okay? So, kapag wala kasing standards na naiset, walang panuntunan, walang clear na rules na dapat masunod. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng yung kung ano lang ang gusto ng isa, yun at yun lang lagi ang nasusunod. Kaya napakahalaga na meron kayong sinusunod para ito ang magiging guide sa relasyon ninyo. Or else, magiging magulo yan. Okay? Prone yan sa mga problema sa relasyon. Kasi kanya-kanya na kayo kapag wala kayong sinusunod na standards. Number 2. Number 3, ito yung lagi mo siyang pinapatawad. Kahit lagi kang niloloko, ay sobrang mabait ka. Paulit-ulit yung mga ginagawa niyang kalokohan, pero paulit-ulit naman yung pagpapatawad mo sa kanya. Kumbaga, talagang pusong mamon ka. Kapag ganyan, sigurado na aabusuhin ka. Lagi kang lolokohin dahil iniisip niya na, naku, papatawarin na naman ako nito. Konting sorry lang, konting bola lang, konting matatamis na pananalita, bumibigay ka na. So dahil ganyan ang setup nyo lagi, aabusuhin ka ng partner mo. Okay? Kapag may ginawa sa iyo na hindi maganda, sa unang pagkakataon, okay lang na patawarin mo. Pangalawang pagkakataon na niloko ka, naku, delikado na yan. Abuso na yan. Okay? Hindi pwedeng paulit-ulit na lang ang mga panloloko sa iyo at hindi pwedeng lagi kang nagpapatawad. Kasi kapag ganyan, lolokohin at lolokohin ka lagi. Once is enough, okay? Twice is too much, ika nga, di ba? So, kapag ganyan ang ginagawa ng karelasyon mo sa iyo, it's best na umalis ka na sa ganyang relasyon, okay? Huwag kang pumayag na ganyan ang trato sa iyo. Walang respeto ang ganyan. Hindi yan pagmamahal, okay? Number 3. Number 4, ito yung takot kang mag-isa, takot kang maiwan. Oo, marami ito ang pinipili. So kahit inaabuso sila, lagi silang niloloko sa relasyon, ay tinitiis na lang nila yon kasi takot na takot sila na aalis yung karelasyon nila. Okay? Nako, mamulat na kayo, magising na kayo sa katotohanan. Hindi pwedeng ganyan na lang lagi. Gusto mo ba na ikaw lagi ay umiiyak dyan? Ikaw lagi ay malungkot. Huwag pong ganun. Huwag kang magtiis. Huwag kang umiyak. Matuto kang lumaban. Okay? Alam mo, napakaraming mas higit pa sa tao na yan. Explore your world. Lumabas ka sa kinalalagyan mo at sigurado na mas marami ka pang makikita, makikilala na tao na higit doon sa tao na walang kwenta na umaabuso sa iyo, na lagi kang niloloko, okay? So, kapag nasa ganyang kang sitwasyon na nagtitiis, takot na takot kang maiwan, gumising ka na, okay? Hindi pwedeng ganyan. Number 4. Number 5, ito yung
mas pinapahalagahan mo siya kaysa sa sarili mo. Naku, marami ang ganito na dahil sa sobrang pagmamahal sa karelasyon ay lahat na ng energy, lahat na ng effort, pagmamahal ay lahat ibinibigay mo sa kanya. Wala ka nang itinitira sa sarili mo. So, pakiramdam mo, para mahalin ka ng pabalik ay ayun, lahat na ay sa kanya nakafocus. Kumbaga, sa material na bagay, ibinibigay mo lahat sa kanya, pakiramdam mo ay yun ang mga gagawin mo para mag-stay siya sa relasyon o para mahalin ka rin ng pabalik. Hindi pwede yon. Ang pagmamahalan, ang isang relasyon ay two-way yan. Two-way. Nagsasalubong kayo sa gitna. Hindi pwedeng ikaw lang lagi ang nagpaparaya. Hindi pwedeng ikaw lang lagi ang nagmamahal. Kapag ganoon, sigurado na lalakas ang loob niya na lolokohin ka. Kasi nakikita niya na kahit anong ginagawa niya, ay habol na habol ka sa kanya. Ginagawa mo lahat ng paraan para maging maayos kayo. Kumbaga, nakalimutan mo na yung sarili mo. Hindi mo na inisip na sobrang pang-aabuso na yung ginagawa ng karelasyon mo sa iyo. Huwag pong ganon, okay? Umalis ka na dyan. Walang magandang mangyayari dyan, kundi puro na lang pasakit. Number 5. Number 6, binabaliwala mo or hindi mo pinapansin ang mga red flags. Ano ba ang red flags? Ito yung mga mali or hindi tama na ginagawa or nangyayari sa isang relasyon. Okay? Ang mga taong nagmahal, nasa isang relasyon at sobrang nagmamahal, madalas na ang mga ito ay nabubulag sa katotohanan, nabubulag dahil sa sobrang pagmamahal. Hindi na nila nakikita yung mga hindi maganda sa relasyon. Kumbaga, kung nakita man nila yan ay kibit-balikat lang. Kasi pakiramdam nila kapag sinita nila, kinonfront nila yung kanilang partner, ay takot sila na yung resulta ay hindi maganda. So, yan yung mga dahilan kung bakit lagi kang niloloko or inaabuso dahil binabaliwala mo yung mga signs na ang partner mo na yan ay puro kalokohan ang ginagawa. Alam mo na hindi tama yung mga nakikita mo sa partner mo, pero binabaliwala mo. Sigurado na mas malakas pa ang loob niyan na lolokohin ka. Kasi kahit anong ginagawa niya, ay nagbubulag-bulagan ka, hindi mo nakikita. Itigil mo na yan. Huwag kang papayag na ganyan ang setup ng relasyon nyo. Umalis ka na dyan. Okay, huwag kang papayag na ganyan ang ginagawa sa iyo. Number 6. So, ayan po ang ilan lamang sa maraming mga signs kung bakit lagi kang niloloko sa isang relasyon. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe,